Ang ganitong setup na electrical wiring na pinagsama ang ilaw at outlet sa isang circuit breaker is para lang to sa hindi gaano kalaki na bahay. So ganito ang gawin natin para malaman natin kung ilang watts ba ang kailangan natin i-load dito sa setup na to at nakadepende rin sa circuit breaker na gagamitin natin. Ang ganitong setup kasi is malaking tipid na to, lalong lalo na kapag kapos ka pa sa budget. So hindi mo na kailangan bumili pa ng panel board para dito kasi dagdag gastos lang yan. So para makatipid ka, isang circuit breaker lang ang gagamitin mo dito at kailangan marunong ka rin mag-compute dito. So ito ang example para alam niyo na hindi kayo ma-overload sa ganitong setup na wiring. So example na lang dito is ang gagamitin natin dito na circuit breaker is 20 ampere. So sa 20 ampere, 80% lang ang gagamitin natin dito na load capacity para dito. So para makuha ang 80%, so 20 ampere times 80% equals 16 ampere. So 16 ampere na ang current na kailangan natin i-load dito. So ngayon, ang 16 ampere para makuha natin ang watts, so 16 ampere i-times natin yan sa supply natin sa bahay na 220 volts. So ang labas niyan 3,520 watts. So yun na yun ang basihan natin na 3,520 watts. So lahat ng appliances natin is may naka-indicate yan na watts, kung ilang watts yung appliances natin. So i-add natin lahat kung ilang watts yung appliances natin. Example, yung ref natin is 60 watts, electric fan 60 watts. So lahat ng appliances add natin yan. So sa 3,520 watts, so i-minus natin yan yung na-add natin na wattage sa lahat ng appliances. So kapag hindi tayo lalagpas sa 3,520 watts, okay pa yon. So kapag lalagpas tayo sa 3,520 watts, so overload na yung wiring natin. So hindi na tayo pwede niyan. Kailangan na natin yan magdagdag pa ng circuit breaker na isa para yung mga appliances natin na matataas na wattage is doon natin isaksak.